Pax Silica. Marahil alam nyo na kung ano ang ibig sabihin nito. Marahil alam nyo na rin kung ano ang magiging epekto nito sa ating buhay at sa ating kalikasan. Laman ito ng araw-araw na diskurso sa mga social media, mga public debates na habang tumatagal ang usapin, mas lalong dumadami ang mga katanungan, mga issue at mga kontrobersiya na nakapaloob sa proyektong ito. Pero alam mo ba na merong isa pang issue, ang Pax Silica, na bihira lang mabanggit at bihira lang mapag-usapan na napakahalaga at napakalaki ng epekto sa buhay nating mga Pilipino. Yan ang ating pag-uusapan. Yan ang ating matutuklasan sa video na ito, na ang issue ba na ito ay makakatulong para umunlad ang ating bayan o kaya naman panibagong kalbaryo na naman para sa ating mga Pilipino. Ako, si JATV, samahan niyo akong pag-usapan ang issue ng Pax Silica. Bago natin talakayin ang issue na yan, balikan muna natin. Ano nga ba ang Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang US-led international initiative na naglalayong bumuo ng mas ligtas at mas matatag na supply chain para sa teknolohiyang mahalaga sa hinaharap, kagaya ng artificial intelligence or AI, semiconductors, critical minerals kagaya ng nickel, copper, rare earths at iba pa, advanced manufacturing, data infrastructure, at energy systems. Itong taon lang, sumali ang Pilipinas sa inisyatibong ito. Kasama sa mga planong inilabas ng pamahalaan ang pagpapatayo ng isang high-tech industrial hub diyan sa New Clark City, Tarlac. Additionally, a product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. Ayon sa ating gobyerno, makakaakit daw ito ng tinatayang 40 to 70 billion US dollar na mamumuhunan dito sa Pilipinas at makakalikha daw ng mahigit 130,000 high quality jobs para sa mga Pilipino. Bakit ito controversial? Ayon sa mga tutol sa inisyatibong ito, may epekto kasi itong malaki sa kalikasan at paggamit ng lupa. May pangamba sa posibleng pagkawala ng mga agricultural land. May mga katanungan din ang ilang mga kababayan natin kung sapat nga ba ang proteksyon ng ating bansa sa pambansang interes at soberanya. At may pangamba na rin sa pagpapalalim ng pagkakasangkot ng Pilipinas sa kompetisyon geopolitical ng US at China. Sa madaling salita, ang Pax Silica ay hindi lamang tungkol sa AI data centers o yung mga hub. Isa itong mas malawak na kasunduang pang-ekonomiya at pang-industriya na sumasaklaw sa buong supply chain ng AI at semiconductors, mula sa pagmimina ng critical minerals hanggang sa paggawa ng chips at advanced manufacturing. Dahil sa laki ng potensyal nitong epekto sa ating ekonomiya, kapaligiran at pambansang seguridad, patuloy itong pinagdidebatihan ng iba't ibang bansang kasali nito, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Bakit Pilipinas? At bakit New Clark City ang kanilang napili?
Ayon sa ating gobyerno, merong 4 na pangunahing dahilan kung bakit Pilipinas at New Clark City ang napili nila. Una, mayaman ang Pilipinas sa critical minerals na kailangan ng AI at semiconductors industries. Pangalawa, may umiiral na semiconductor ecosystem at sapat ang skilled workforce dito sa Pilipinas. Pangatlo, strategic ally ang Pilipinas ng Amerika sa Indo-Pacific. Pang-apat, ang New Clark City ay may malawak na government-owned land. Ibig sabihin, pagmamay-ari ng gobyerno. May koneksyon sa airport at seaport at bahagi ng Luzon Economic Corridor na angkop para sa isang malaking high-tech industrial hub. Pero may isa pang dahilan na bihira lang banggitin at bihira lang pag-usapan. Marami kasing mga geopolitical analysts at mga naniniwala na ang Clark ay may Strategic Military Significance. Dati kasing naging bahagi ang Clark ng pinakamalaking base militar ng Amerika dito sa Asia bago ito isinara noong 1991. Ngayon, bagamat ang PAC Silica ay inilalarawan bilang isang proyektong pang-ekonomiya at pang-industriya, ang lokasyon nito sa Clark ay nakikita rin ng ilan bilang may strategic value dahil sa infrastruktura at lokasyon nito. Gayunpaman, ito ay pagsusuri ng mga analyst at ng mga eksperto at hindi pa opisyal na dahilan na inilalahad ng gobyerno. Kaya ang tanong, papasok ba tayo sa tensyon ng Amerika at ng China